Panoorin po natin tong vlog na to. Pinatay niya yung makina, pabulusok yung daan. Ang di niya alam, pwedeng mangyari, ikaw ba'y bagong humawak ng sasakyan? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi dapat patayin ng driver ang sasakyan bagong nagda-drive. na Siyempre, di ba? hindi nakahinto. O, dapat, ibig sabihin, pababa yung kalsada, Pababa yung kalsada, hindi mo dapat tanggalin yung susi. Hindi mo dapat Nakatanggal yung patayin susi. yung makina. O nakapatay kaya, yung makina, tinutulak yung sasakyan, tinutulak yung sasakyan. hindi mo pwedeng patayin yung makina or hindi mo pwedeng tanggalin yung susi. Hindi pwedeng tanggalin yung susi. Kasi may mga bagong humahawak ng sasakyan, nagkakamali po dyan. Ayan. So, ayan, habang kinakargahan yung trailer namin, container van, basahin natin yung ilang mga comments, siguro mga negative comments dito para makapagturo na rin tayo ng clarification. Sabi dito, basta makakontent lang mga paalala na walang saysay, itulog mo na lang para walang kukontra sa'yo. So, ibig sabihin, may mga kumukontra talaga. Sinong driver gagawa niyan? Habang natakbo ang sasakyan, tatanggalin ang susi, ungas. Sabi pa niya, parang galit pa. Nag-share ka ng kaalaman na hindi natural na ginagawa ng karamihan. Sinong driver naman ang gagawa niyan? Pabulusok ka, bigla mong papatayin? Naka-neutral ba yan o naka-gear? Delikado yan. Wala sa katinoan ang gagawa niyan. O tama naman ang mga sinasabi nila na hindi dapat ginagawa ng driver yon. So sa mga bago po yung ating paalala, na ang paalala natin, hindi dapat tanggalin yung susi. Hindi dapat alisin yung pagkakabukas ng makina at pagkakalagay ng susi habang pababa. Isang halimbawa po niyan, nakapark yung sasakyan, pababa yung kalsada, gustong ilipat, dapat paandarin mo muna yung makina, wag mong basta-basta tatanggalin yung handbrake na pabababain mo yung sasakyan. Hindi lang po yan para sa isang pababa na umaandar. Dahil tama po yon. Para sa isang veterano at driver na, hindi pwedeng magdadrive ka, tatanggalin mo yung susi. Ito po, ipaalala natin para sa mga bagong nagmamaneho. Eh, kung alam mo na ito, hindi ito para sa'yo. Yung mga nag-comment, nag-bash, ang dami nila. Sa isang nagtuturo po, gaya namin bilang nagtuturo po ng mga batas trapiko, yan po, ina-assume natin na yung ating kaalaman na dinidiscuss, pinag-uusapan sa kaalaman sa isang sasakyan, ay hindi alam ng tinuturuan. Hindi alam ng pinaalalahanan. Kaya nga may mga zero knowledge eh. Kumbaga, mas lalo nating ibinibigyan ng kaalaman kung bakit hindi dapat gawin. Hindi lang basta bawal gawin, bawal tanggalin. O bawal tanggalin. O alam na ba niya, bakit bawal tanggalin? O nakita ngayon, pag tinanggal mo pala, mawawalan ka ng brake, dahil yung hydroback, doon sa preno, hindi gagana. Mawawalan ka rin ng control sa manibela, pwede ding mag-lock. So alam ngayon yung dahilan, bakit hindi tatanggalin? Hindi basta bawal ang tanggalin. Kaya natin pinag-uusapan yun. Isa yun sa dapat na maintindihan ng isang bagong driver. Bawal tanggalin. Kung may magti-trip, paparada, hindi niya basta ipapalipat ng hindi driver. O di ba? Bago siya, hindi niya basta tatanggalin na ililipat niya yung sasakyan pababa, nakapark, na hindi niya lalagay yung susi. Marami kasing mga simpleng kaalaman lang ng mga driver, nagkakamali. Ito, sinulat namin yung mga halimbawa niyan. Na yung signal light, dapat mag-signal light, nagkakamali yung driver. Isa yan sa halimbawa na pag umuulan, di ka dapat naka-hazard light. Dapat i-check mo yung tubig ng sasakyan. Mga simpleng bagay yan, pero ipinapaalala at ibinibigay yung dahilan at kaalaman kung bakit dapat gawin para mas malalim yung pag-iingat na ginagawa natin bilang nagmamaneho. Hindi po tayo galit, nagpapaliwanag lang. Laging tatandaan, road and machine care, magtagubilin at laging maging caring sa pagmamaneho. Ang pagiging caring, equipped sa kaalaman at kahusayan. Hindi lang kahusayan, pati sa kaalaman sa pag-aalaga at ng mga knowledge na dapat ay tanda natin. Yung mahihigpit na bilin. Bakit di dapat gawin to? Ito pala yung mangyayari. Para lagi tayo maging aware
sa ating ginagawa at lagi tayong hindi magiging kampante lang. Ano po? Muli po, salamat po sa Diyos sa inyong time at sa panonood. Pakishare po natin yung video para po sa iba. Lagi po tayo nagbibigay ng tips sa atin pong mga vlogs. Salamat po sa Diyos.